Good morning mga kasambahay! Nako, kayo po ba ay kagaya ko na minsan ay nangangati yung ating mga punong ilong natin o di kaya ay minsan nakakalanghap tayo ng hindi maganda pero nagkokos sa atin ng sneezing o yung pagbahin-bahin na galing po sa mga hay fever o yung kaya mga bakterya o kaya po ay mga fungal na naglipa na sa hangin. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Ano po ba yung mga initial remedies? Kasi ngayon ay usong-uso yung mga sinisinghot lamang or mga ginagamit galing po sa kung saan-saan. At yung iba ay minsan ay makikita ninyo na parang napakamura lang or pwedeng available kahit kanino. Ito po yung tinatawag natin mga herbal inhaler. So kailangan makita po natin, ito ba ay nakakatulong o ito ba ay nakakasama or kung paano ba ginagamit at ano po bang dapat na ingredients na ating tutukan sa mga nakikita natin mga herbal inhalers. So matagal na pong ginagamit yan pagkat ito po mga herbal inhaler na po ito ay bago pa mailagay sa mga lalagyan ay nagkakaroon na po ng mga infusion o smoking kagaya po ng eucalyptus, may mga camphor, may methyl at yung iba gumagamit ng mga rosemary, thyme at iba-iba pa pong mga herbal and spices na available. So, importante lamang po, makikita natin na ito ay available, maayos ang preparasyon. Pwede po yung gamitin na dry at pwede po naman gamitin ng oils, na essential oils na extracted. Or kung hindi naman po, pwede po yung combination na ilalagay lang ninyo sa isang malinis na lalagyan and boil, lalagyan nyo lang po ng fine mesh cloth para po nalalanghap ninyo. Takpan nyo po ng mabuti yung inyong lalagyan at boil overnight, pwede nyo po yung magamit. Ano po bang naitutulong nito? Number one, napakaganda po kasi ng mga herbs na ito. Meron siyang anti-inflammatory, yung science behind, na nakakatulong parang decongestant. So, decongestant, kung lalo po tayo ay nahihirapang huminga, may mga mucus, may mga nasal problem, pag sinisinghot po natin yan, ay nakakapagpaluag. Initially, temporarily, narirelieve po tayo. And kung kayo po ay mahihiluhin sa mga biyahe or kung kayo ay may mga temporary headache na nangyayari, ito po pag nilanghap nyo ng mga ilang minuto ay nakakatulong din po para po kayo ay ma-relax. Magiging po yung mga discomfort natin sa tiyan habang nilalanghap po yan. Siyempre, nai-infuse diretso yung ating po mga intestinal muscle, yung mga nerves po natin ay nare-relax. Pwede nyo po yung gawin sa bahay nyo. Pwede nyo ilagay sa isang diffuser yung oil or yung po namang mga pinatuyong dahon ng mga eucalyptus, mga mint, yung kahit po yung mga oregano, yung camphor, and even yung pa po mga herbs na nakikita nyo like turmeric, ay pwede nyo po yung i-dry, pwede nyo po yung sunugin at gamitin sa kwarto. So kung meron namang oil, ayan, pwede na po maliban sa nilalanghap, pwede nyo po rin yung ipahid, i-massage sa inyong katawan, or pwede na pong ilagay sa mga diffuser. Importante po na yung paggamit natin or yung mga sources ng mga herbs natin ay maayos at malinis at ito po ay kailangan po na pag-aralan. Pwede rin naman po tayong sumangguni kung may mga allergens po tayo sa mga impurities. So kailangan nating sumangguni sa mga ating mga medical practitioner, mga respiratory experts o kung hindi naman po yung mga herbalist na magbibigay po sa atin ng tamang gabay. Kailangan pa rin po ang pagtututok ng pag-aaral, kagaya po ng mga institute, ng mga herbal medicine, kailangan po ng mga pagsusuri ng mga herbalist, at kailangan po natin matutukan ang iba pang gamit ng mga herbal inhalers para po sa ating mga kababayan. At sana po, meron kayong nakuha at may napulot po kayo sa ating pinag-usapan ngayong araw na ito. For more natural tips, stay tuned because natural is beautiful only here at Naturally Yours.